Reaction ko lang to kay Manong Ted Filon na mayroon siyang video kasi nito na in-interview sa in-interview niya si Arlene Brusas. Actually yung video na to napanood ko lang to ngayon na noong ano pa to siya, noong 9 days ago na. So last week pa to. So bigay lang ko nito ng komento, bigay lang ko nito ng opinion din dito. Bigay ako ng reaction nito sa ano na to. Yung sa ginagawa niya tong mga congressman nga yun sa kongreso na sobra talagang hindi na maganda yung pinapakita dahil ito yung budget na ito yung hearing na to na panahon ng budget ng ng ating Vice President. So nakita ko dito yung interview niya kay Arlene Brusas na talagang pinapaikot-ikot siya pag pinaikot-ikot niya. Hindi alam ni Arlene Brusas na ito si Ted Filon, si Manong Ted, dating congressman to. Kaya alam niya kung anong kalakaran sa kongreso. Ang hirap kasi ngayon sa mga kongresista, no? Ang nag-interview sa kanilang mga media, nanggaling na nga yan sa iba dyan. Halimbawa lang natin ito si Manong Ted. Ginawa nilang tanga eh. So hanga ako nitong broadcaster to kasi hindi to siya bias na pagka-media. Sa akin lang to, ewan ko lang sa inyo, pero sa akin ito, balance ito nagbabalita, balance ito nag-i-interview. Hindi to siya one-sided lang to. Although, gumagawa to siya ng mga interview, talagang binigyan niya ng time na magpaliwanag, tapos kabilang side, di kagaya na ibang broadcaster na hindi talaga to hindi kumukuha ng kabilang side, bias talaga. So, pasalamat din ako sa kung saan to siya na kumpanya nagtrabaho dahil binigyan to siya ng pagkakataon na ganito ang gagawin niya. Hindi siya pinipigilan sa kumpanya ng TV5, no? Nagtatrabaho tayo ngayon sa TV5. So hindi siya pinigilan ng ginagawa niya kasi iba kasing kumpanya, lalo ka sa media. Parang pigilan ka sa management na wag mong tirahin yan. Lalo pag sa ka sa mga gobyerno ang anuhin mo. Pero hindi to siya pinipigilan sa TV5. So masabi ko na itong media man na to sobrang okay siya para sa akin. Ito yung interview niya kay Arlene Brusas na itong congresswoman na to, isa to sa mga humaharang sa budget ng OVP ni Sara Duterte. Pakinggan muna natin to, tapos pagbigay ako ng kunti pang mga opinion ko lang dito. Opinion ko lang to sa nangyari dito. Nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara. Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo bakit pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Narinig niyo yung sinabi niya. Inumpisahan niya sa ganon si Arlene Brusas. Ito si Arlene Brusas, magkasabwat to sila ni Castro, sila yan dyan, nagharang-harang yan, ni Kimbo, ni Abante, yung parang si Manuel, yung si Chua, sino pa yung mga congressman dyan na makasabwat niya. Marami sila dyan. Sabi ko nga, para silang, buo yan sila, nakipagsabuatan dyan sa kongreso. Kahit mali na nga, ang pinagagawa nito, hindi nila alintana yung mali. Ang lang nila dito, basta sila importante, busog sila lagi. Dahil nakikita nila, pabor sa kanila ngayon ang administrasyon. Kaya, ayon, ginawa nitong mga to. Hinaharang yung mga budget ng OVP. Tapos ngayon, susunod ditong sinasabi nito. Pakinggan pa natin. Naiinis kayo. Tama yun Pag ayaw mo, huwag mong panoorin, di ba? Pero ako po lamang dito, sabi ko nga po kahapon, ilalayo ko ang politika na issue dito. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman nung kanyang pahayag. Opo. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa classroom construction. Sabi niya rito, ito po kasi meron siyang prueba dito May papel siya rito, NEP vis-a-vis GAA. Alam niyo ho yun? Okay, pati yung sinasabi din po na listahan na isinabit ng mga kongresista. Ito, babasahin ko Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion.
Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na iyon, kung hanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at inilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan yan, naging 24 billion. At Putulin ko muna sandali. Ito yung nilalaman noong in-interview si Vice President Sara Duterte. Ito yung hawak niya ngayon ni Ted Filon. So, in fairness nga naman, ito yung nabanggit ko na rin sa una kung nasabi ko sa aking vlog na dinagdagan ng mga congressman yung mga budget na ipasok ko nila, kunyari doon sa DepEd, dagdagan nila yon yung hinihing budget ng DepEd, dagdagan nila yon, tapos puntahan nila ang DepEd, hihingiin nila yon. Ngayon, sino nag-expose nito? Si VP Sara. Ito yung sinasabi ko na dito ako mag-react ngayon kay Ted Filon. Dahil itong tao na to, kung iba to, kung bias to siya, hindi kinukuha to si ang panig ni Arlene Brusas nito. Kasi hawak yung papel ni ni VP Sara, di ba? So, maraming mga sinasabi dito si VP Sara. Kaya, saludo ako nito sa broadcaster na ganito ni Ted Filon. Dahil ito yung gusto natin ngayon sa mga media na hindi kayang bayaran. Alam ko tong tao na to, nanggaling dito sa politika, pero saan siya ngayon? Bumalik ulit sa sa media. Alam niyo kung bakit? Siya mismo rin nagsabi dati, hindi ko kaya yung kalakaran sa politika. Napakadumi. So, noon yon. Ano na kaya ngayon? Yung politika ngayon, lalo dyan sa Congress. Mga kongreso, sa Kongreso, grabe. Hawak lang speaker dyan. Grabe dyan. Kung ikaw ay sasalungat dyan, wala kang budget. Kaya kawawa tayo. Kasi sila lang mismo ang kukuha ng pera, tapos yung sa taong bayan di nila nagbibigay ng budget. So, kuha lang ko dito ng konti ng ng mga sinasabi nito. At hindi lang yan. Dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa papaano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. At ito nga daw po, binabanggit nga na ang ultimo DPWH hindi alam itong listahan na ito. So ang question is, kung totoo po, Madam Chair, na kayo po ay public office and public trust sa lahat po ng kawani ng gobyerno at ang pambuong budget po ang inyong sinusuri, hindi ba nararapat na suriin nyo ito? Dahil regardless of politics, mabigat itong akusasyon ni VP Sara na ito pong pondo para sa classroom construction ay mukha pong may hindi tamang pinupuntahan. Hindi makasagot. Yes, Hindi makasagot. oo. Ayun. Totoo yan, no? Public Totoo yan, no? Sa public trust. Talaga naman, kaya po yung pagbusisi doon sa budget nung classroom, sa totoo lang, inaangal na namin yan. Si Kong Franz lang madalas mag-release niyan, saka si Kong Kung Raul Franz. Manuel. Oo, Na Kong Manuel. budget ng classroom. Kulang na kulang talaga ang budget sa classroom. Yan talaga problema ng mga Binubulsan nyo eh. ng mga, even ng mga kongresista, no? I remember sila din ay nagreklamo doon sa hindi naman nagagawa yung walang bagong building, kulang mga ganito, etc. Pero sa budget po niya, mas maganda sana kung nandun siya at natanong siya. Kasi kung ang pinag-uusapan natin, particular dun sa classroom, sana Umiiwas. natanong Umiiwas. yung mga particular issue na yan sa kanya at nakasagot, diba? Kasi gusto natin Balik pa rin siya sa malinawan kay VP. So kung meron palang ganun, saan Kay VP pa rin naman, napupunta yun? parang nangyari doon? Plus, yung mga accusation niya, kasi nag-bycam yan eh. Doon pa lang, malalaman mo na, at doon pa lang, Huwag mong pwede bilugin ka ang ulo ni Ted humanga. Filon. But, Congressman yan dati bago naman, after naman sa amin, diretso sa Senate eh. So, ibig sabihin, may imprimatur din ng Senado Yes, kung ganun yung nangyari. And the Senate should know that. Ganun yung yung Senado, alam nila kung ano yung nangyari at kung saan din nilagay yung pera. Grabe. So dapat doon pa rin natanong na sa kanya, di ba? Okay. Yung issue na yan. Or di kaya na-divulge na yon.
So, maganda po sana talaga nandun siya nung nung hearing ng kung budget yan yung mismo. issue, Opo. So, yung nga po. So, considering na siya hindi nasipot, di ba? Considering po na nasabi niya na kahit ako zero budget, may bahala na kayo sa akin. Considering po yung ganung statement po ng VP, ano hong balak nyo? Kayo ba'y maghahain ng resolution dito for another issue? Because this revelation, Yun. I think, will merit another resolution asking for an investigation, and this time, you can invite her again. Actually, meron kami mga resolutions inviting her doon, not inviting her, resolutions kaugnay sa mga issues ng DepEd, Pero Alam niyo kung bakit ganun ang tono ni Sir Ted Filon? Dahil alam niya, pagbabalik to si BP Sara doon sa Congress, wala namang mapapala yun eh. Puro pang iinsulto doon, puro lahat yun halungkat sa mga dating issue pa. Kaya ito yung ibig sabihin nito ng sinasabi ng yung pagkasabi niya. Naintindihan niya yung sitwasyon ng BP natin. Kaya itong broadcaster ito dapat alagaan natin to. Dahil bihira na makakita ngayon ng mga broadcaster na kagaya nitong Ted Filon na to. Napaka siya matino na sa media. Hindi kagaya mga media dyan na nahimik na lang. Malalaking network na nahimik dahil ayaw nila maharas sa ating gobyerno. Kawawa yung SMNI dahil yun ang napasara. Tutuloy natin. I will get back doon sa mga ilan namin na file namin, even yung mga laptop. Actually 2022, 2023 pa lang pero na kaming mga ilang resolutions doon. But anyway, we will review that kasi yan naman ay isa sa mga duty talaga natin. Tingnan natin ano yung mga iba pang mga kaugnay niyan. Pero ang totoo, Ted, it's just isa yan sa mga issue na talagang ang tindi yung yung kakulangan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Grabe talaga yung kakulangan natin sa Binubulsa nga. Binubulsa nga. Doon sa pera, di ba? Yung pong underspending. Kaya nga binubulsa po, nga. Pero kasi po ako, nung binasa ko ito at napanood ko ito, ako ho naman, sa akin lang bilang mamamayan, sinasabi ko, ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to enlighten us dito po sa kanyang binabanggit. Hindi siya bias, di ba? Kasi kung hindi siya ulit sisipot, ako mismo, iisipin ko na mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito, na may umano ay maaari tayong pagkakahinalaan dito nga sa papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilang pong mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway, so ma'am, ito lang po, before ako magpasalamat sa inyo. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust, no? And then, pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubat sa nagdaang pong mga budget deliberation din, gawin ko itong halimbawa, para po sa budget ng House of Representatives, 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Dinagdagdagan nga nila. Dito, kailan pa po nagkaroon? Okay. Ayun nga, itong congressman si Arlen Brosas, yun ang niya, nakulang daw talaga ang mga classroom. Paano di magkulang ang classroom? May mga budget na dapat dyan, dinagdagan nga nila, tapos kukunin naman. Magkano porsyento ang kinukuha nila? Ilang bilyon ang kinukuha nila dyan? So anong nangyari ngayon? Wala tayong mga classroom. Backlog pa din. Oy, kongreso, dapat na talaga kayo dyan. Magsipag-alisan na kayo, no? Antayin namin yung 2025. Kung sinong papasok dyan na bago, kung matino na yan, titino na rin ang kongreso. So ito yung opinion ko. Ted Filon, malinaw to siya na balansi talaga. O, biro mo, ipatawag natin si BP Sara ulit. Paano naman ko ipatawag nila si BP Sara ulit dyan? Anong naman, kuyugin na naman yan sa mga tanong na hindi naman related din dito ngayon sa pinag-uusapan nila. Ay nako. Ibang tanong na naman yan, paninira. Sigurado.
O natapos to mga ano na, 1 week na eh. Hindi na to sinipot. Hindi na nga to sinipot eh. So again, mabuhay ka, Sir Ted Filon. Hanga ako sa iyo. Isa ka sa mga hinhangaan kong broadcaster.